Ngayong gabi, isang misteryo ang ating tutuklasin sa sementeryo ng Malabon. Hindi ligaw na kaluluwa, kundi isang mangkukulam. Ito naman ang isang nakakabilib, 18 years old na Pinay, natanggap bilang scholar sa Harvard. Subalit, sa likod ng kanyang achievement sa eskwela, may masakit palang alaala. At ang kababayan natin na fire inspector, biglang naging bida sa Japan dahil sa hindi matatawarang pagtulong. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Marami sa ating mga Pilipino ang naniniwala sa karma. Pag ginawan mo ng masamang iba, babalik ito sa iyo. Sa Malabon, usap-usapan na mas matindi ang resback kapag nasaktan mo si Aling Bebang na isang mangkukulam. Sa loob ng sementeryong ito sa Malabon, hindi lang mga pumanaw ang nakahimlay. Meron din daw ditong nakatira na mangkukulam. Sumama yung pakiramdam ko, nilamig yung buong katawan ko, tapos yung pawis ko, butil-butil, na malamig. Umabot siya ng mahigit 1 buwan. Kulang-kulang 1 buwan, nakaratay na lang ako sa higaan. Ito ang dinanas na kalbaryo ni Marian, 42 anyos, nakatira sa isa sa mga sulok-sulok sa sementeryo. Matagal na sila magkapitbahay ng babae na kapag binanggit ang pangalan, nagiging bala mga nasa sementeryo. Si Aling Bebang. Nababalitaan ko na rin na siya, yung gumagawa ng manghihilot, matatawas. Yung pala, isa rin pala siyang mangkukulam. Noon, hindi natatakot si Marian kay Aling Bebang. Maayos silang makitungo sa isa't isa. Halos magkumari pa nga ang turingan. Ngunit isang araw, bigla na lang silang nag-away. Hindi ko ibibigay. Kung hiningi mo... Nasalubong ko si Ate Bebang. Dito sa lugar namin, may dala-dala siyang kulungan ng aso. Napahinto ako. Sabi ko sa kanya, bilhin ko na lang yung kulungan ng aso mo, 100. Sabi niya, hindi pwede, 250 daw yung binibenta niya. Sabi ko sa kanya, ang mahal naman yan, bakit 250? Samantalang pangit na, bulok pa, sabi ko doon sa kanya. Kung tutusin, simpleng reaksyon lang ang ginawa ni Marian kay Aling Bebang. Ang hindi niya inaasahan, nainis na pala ito. Sabi niya sa akin, huwag mo nga busitin yung araw ko, baka kung anong magawa ko sa'yo. Tingin niya sa akin talagang ang sama-sama ng titig niya, ang talim-talim ng titig niya. Mula paa hanggang ulo ang tingin niya sa akin. Kinagabihan, biglang nahirapan si Marian na kumilos. Hindi na makatayo at umiikot ng paningin. At parabang may tumutusok sa kanyang buong katawan. Nung umuwi na ako sa bahay, bigla akong nanlamig, nanlata, sumakit yung sikmura ko. Kasi kinagabihan na, wala na, hindi na ako makatayo, hindi na rin ako makakain. Sumusuka ako. Yung mga 2 linggo na, pinatingin na ako ng asawa ko sa center. Wala naman siyang nakitang sakit ko para resetahan ako ng gamot. Sabi niya kulang lang daw sa pahinga, baka over fatigue, sabi niya gano'n. Nagpatingin si Marian sa magtatawas at laking gulat niya sa lumabas. Sinabi ko sa asawa ko na patawas niya ako. Parang meron akong daladalang hindi maganda, sabi ko. Plangganang stainless, tapos tubig na malinis, tsaka 3 kandila.
Sinindihan niya yung kandila, tapos pinatak-patak niya sa tubig. Nagkukorte yung yung kandila, nagkorte yung tao. Sabi nung nagtawa sa akin, matandang babae to, na mahabang buhok, may tungkod palagi, sabi niya gano'n. Malakas ang kutob ni Marian. Si Aling Bebang ang matanda na lumabas sa tawas. Agad niya itong pinuntahan at humingi ng pasensya sa naging alitan nila. Matapos nito, bigla raw umayos ang pakiramdam ni Marian. Sabi ko sa kanya, Nay Bebang, pasensya ka na kung nilait ko yung kulungan ng aso. Sabi ko gano'n sa kanya. Ano po sabi ni Beba? Hindi po niya yung bumbulan ko. Tapos meron siyang sinabi na hindi ko maintindihan. Tapos sabay ihip sa bumbulan ko. Nung pag-uwi ko na, guminha-ginhawa na yung pakiramdam ko. Si Angie, 38 anyos, isa ring kapitbahay. Heto naman ang kanyang kwento. Yung asawa ko po sa'yo napag-utusan po nung amo niya na alamin kung naibenta na ba yung gasol, gano'n. Pinapatanong po ng may-ari kung naibenta na po, gano'n. Tapos galit na galit na po siya na para akala niya po nakikialam po kami doon, kaya napag-utusan lang po kami. Ang masaklap, nasundan pang pagtatalo na yan ni na Angie at Bebang hanggang sa nagbanta na si Aling Bebang. Bigla pong bumuhos yung ulan, malakas sa ulan tsaka hangin. Yung mga sanga po kasi nagbagsakan po dito, pati sa loob, sa likod po namin, kasi doon po yung tarima niya. After nung namin, ang alita namin nung sa gasol, kinaumagahan po, yun nga po ng mga sanga na malalaki nagbagsakan po. Akala niya po, kami po may gawa na hinarang po namin sa daanan niya tsaka sa harapan ng bahay niya. Nagsisigaw na po sa likod na mga walang utang na loob. Talagang tinitirya daw po namin siya, yung mga sanga daw po, nilagay daw po namin para di daw po siya makadaan. Tapos sabi niya, gagapang kayo, sabi lang po. Tapos sabi niya, magkakasakit kayo. Ilang araw matapos ang tagpong ito, totoo nang may sakit si Angie. Bigla ko nangangatog na hindi ko pa maintindihan na pawis ako ng malamig. Hindi na po ako makatayo na masasakit na po yung dito ko. Sa albularyo siya dumiretso at ang lumabas sa pag-iimbestiga nito, parehas ng kay Marian. Tinawas po ako, tapos lumabas po, may isang tao daw po na galit daw po sa akin na matanda daw kong babae. Sa puntong ito, naisip na lang ni Angie na wala talaga siyang magagawa, kundi ang mag-sorry na lang kay Aling Bebang. Kahit hirap po akong makalakad noon, pumunta po ako sa kanya. Tapos humingi po ako ng tawad sa kanya. Alam naman po ni nanay na hindi po ako palasagot sa matatanda. Nung humingi po ako ng tawad sa kanya, umiyak din po siya na humingi din po siya ng pasensya na may ganawa daw po siya sa akin. Nung nagsasalita daw po siya, nagalit siya na may mga sinabi siyang ibang lingwahe na hindi ko po alam kung orasyon po yun o mga Latin, gano'n. Yun daw po yung ginawa niya sa kanya, mga palipadhagin, gano'n. Matapos ito, presto, agad din daw gumaling si Angie. Dito na nagdesisyon ang aming team na hanapin si Aling Bebang. Natagpuan namin siya sa madilim na bahaging ito ng sementeryo. Pero higit pa sa dilim ang dahilan kung bakit nagtayuan ang aming balahibo. Sino nga ba si Aling Bebang sa mga taga-Malabon? At gaano ba katotoo ang mga paratang na taglay niya ang itim na kapangyarihan ng mga mangkukulam? Ang resulta ng aming investigasyon at pagsusuri sa pagbabalik ng kapatid mo. May ilan sa atin na tumatayo agad ang balahibo kapag nasa sementeryo. Ngunit higit pa dyan ang aming reaksyon sa mga ibinunyag ni Aling Bebang sa aming team. Mag-isang nakatira si Eva Torion
sa pwestong ito sa sementeryo na tinatawag niyang bahay. Siya ay si Aling Bebang na kinakatakutan ng kanyang mismong mga kapitbahay. Madilim dito, konti lang ang gamit. Ngunit heto ang nakakatawag ng pansin. Ang nicho nasa loob mismo ng kanyang bahay at ang mga gamit niya doon mismo nakapatong. Mas magandang matirang interior ng may nicho. Tahimik pa. Mas magandang mag-isa lang ko sa buhay ko. Dahil po, Dahil naguguluhan ako sa sitwasyon sa pamilya na ako. dahil po, Dahil sa asawa ko. Nasa kabilang babae niya. ang mga anak niyo po, ilan po? 4. Nasa Cebu. Meron siyang hanap buhay bilang isang manghihilot. Minsan, nangangalakal din siya ng basura. Wala mang nangyayari. Naiwanan ako sa area dito na ako nakatira yun sa sementeryo. Huwag na yung magpa-hilot sa akin, naghilot din ako. Makakain ako, mabigyan akong pera. Pag wala, wala rin. Sa gitna ng kwentuhan, diretsahan na siyang tinanong ng aming team tungkol sa bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Totoo nga ba na mangkukulam si Aling Bebang? Eto ang diretsahang sagot niya. Sa lola ko, 16 anyos pa ako natuto ng pangkulam. Ang kapangyarihan niya, mangkukulam, tinanggap ko po. Kasabay ng kanyang pag-amin, ipinakita rin niya sa amin ang kanyang mga ginagamit sa pangkukulam. Ganito ginagawa ko. Ito, kumuha ko ng astile. Ito ang manika ko maliit. Tinutusok ko. Kandilang itim ng gamit ko. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanyang mga pasabog. Diretsahan din niyang inamin sa aming team na kinulam nga niya sina Marian at Angie. At detalyado pang kwento niya kung papaano. Ito pa, ay siya makalakad. Nakapanakit si Aling Bebang. Yan ang pinaniniwalaan niya at ng mga nakulam niya. Kung ganon, ano ang pananagutan niya sa usapin ng batas? Ang pagkukulam sa ilalim ng ating batas ay hindi specifically prohibited, hindi rin siya punished as a criminal act. We have to remember na ang ating basis for our criminal laws is the revised penal code. Ang pangkukulam is, if you would define it narrowly, ang isang pananakit sa tao using only a person's intent, no, hindi direct action. Ikaw ay pagdadasal mo, pagkakasakit ng isang tao at ito ay magkakatotoo, that is the basic concept of kulam. Although our penal code punishes intent, and intent is a factor in most crimes unless it is defined under a special law, ang pangkukulam is not punishable under any of the crimes as described in Book 2 of our revised penal code. Therefore, kahit you intend to hurt somebody, there is no crime that fits it. Sa panahon ng teknolohiya, parang lumang kwento na ang kulam. Madalas, sa mga kwento sa probinsya na lamang ito naririnig. Pero sabi mismo ng mga pastor at pare na aming nakausap, ito hindi kailanman maluluma dahil mismong sa Biblia nababanggit ang kulam. Marami sa Bible na practices, hindi lang naman witchcraft, sorcery, may tinatawag din na yung nakikipag-usap sa mga patay and all, spiritism, and maraming cases sa Bible na nag-resort yung mga tao to doing such evil practices. Pero let me just remind you, kasi nasa verse sa Deuteronomy 18:10-12, let no one be found among you who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft, or cast spells. Anyone who does these things is detestable to the Lord. So hindi raw kaaya-aya sa Panginoon ang paggawa ng mga to. Ngunit bakit nga ba ito nagpapatuloy? At tila ginawa pang bahagi ng ating kultura. Kumonsulta na rin kami ng eksperto sa larangang ito. Sa anthropology, usually hindi nga namin unang tinatanong kung totoo ba o hindi ang mga nangyayari kagaya ng mga kulam. Kasi ang kulam, hindi lang siya tungkol sa supernatural. Madalas may social relationship sa likod nito. Nakaugat ito sa relasyon ng mga tao sa isa't isa.
Kasi 'di ba pag sinabing may nakulam, siguro may nakaaway siya, may naiinggit sa kanya, may nasaktan siya. So naging bahagi ang kulam ng kulturang Pilipino dahil bago pa man dumating yung mga Kastila, meron na talaga tayong iba't ibang katutubong paniniwala tungkol sa pagkakasakit, tungkol sa mga espiritu, tungkol sa kapangyarihan at kung paano gumaling ang isang may sakit. So hindi naman basta nawala yung mga paniniwalang yon nung dumating yung Kristyanismo at yung tinatawag na modernong medisina. Proteksyon. Yan ang isa sa mga prinsipyo ng pangkukulam. Subalit, hindi naiwasang magamit ito para magiganti o makabawi sa kaaway. Tulad na lang ni Aling Bebang. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung nagawa ko sa kapwa ko dahil ang tingin na sa akin, sira ulo, inaapi ako. Wala akong kamag-anak dito. Kaya nagagawa ko masama. Kung iniiyak. Naiyak lang ako sa buhay ko. Walang-wala ako. Panginoon, tulungan mo po ang buhay ko. Dahil mahirap ang paningin ko. Patawarin mo ko sa mga taong nagawa ko. Kasi tao lang din tayo po, ma'am. Ba't mas interesado ang tao sa mga ganitong tipo ng paniniwala at mga proseso, no? At maraming factors yon. Una, kinikilala natin na yung personal nilang karanasan, lalo na kapag may sakit sila o kamalasan o may ibang taong sinaktan sila. Ang mga bagay na ito ay walang paliwanag, hindi rin nila ito makontrol. So, syempre, ang tao gagawa yan ng paraan para maunawaan ang isang bagay na nangyayari sa kanya at ma-express ang kanyang mga paniniwala at kanyang mga emosyon. Sa espiritual na pananaw, kung may gumawa ng hindi mabuti sa iyo, ipagpasa Diyos at ang Diyos na mismong sisingil ng kabayaran para sa iyo. Contrary to what the Bible says, do not take revenge. Sabi sa Bible, it's mine to avenge. Whenever we resort sa mga ganitong evil practices, demonic practices, power of darkness para makaganti, so makikita mo mali na agad ang motivation. So ibig sabihin, sasaya ka pag may tao ka nasaktan and all, and hindi mo rin alam yung parang hanggang saan ba yung ganti. Kung totoo man na may power and all, pag namatay ba, masaya ka na? O pag nakasugat lang ba, doon ka sasaya? So to the point na ikaw ngayon, nakakain ka na ng anger, ng revenge, and that's not good. Sa huli, para sa iba, maaaring totoo o pwedeng katang-isip lang ang kulam. Ngunit sa karma, maraming magpapatotoo. Maging mabuti tayo sa ating kapwa dahil may balik itong pagpapala. May pananagutan nga ba sa batas ang isang mangkukulam sa kanyang mga biktima? Sa ating revised penal code, walang salitang kulam. Sa madaling salita, ang kulam ay imposibleng mapatunayan sa korte dahil hindi rin ito admissible. Maliban na lang kung ang estilo ng pangkukulam ay nagkaroon ng close contact sa pagitan ng sinasabing mangkukulam at biktima. At halimbawa may pinainom ito o pisikal niyang sinaktan ng biktima na naging dahilan ng kanilang pagkakasakit. Kung ganoon, maaaring makasuhan si mangkukulam ng physical injury. Pero ang good news, sa kaso ni Aling Bebang at sa dalawang taong inamin niyang kanyang kinulam, sila ay friendship na raw. Ito naman ang isang nakakabilib, 18 years old na Pinay, natanggap bilang scholar sa Harvard. Subalit, sa likod ng kanyang achievement sa eskwela, may masakit palang alaala sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Once in a blue moon o suntok sa buwan. Ganyan ihalintulad ang mga Pilipinong estudyante na nakapasok sa Harvard University sa Cambridge, Massachusetts, USA. Kaya naman, lumikha ng ingay na makapasok si Rhea Nicole sa nasabing universidad na may full scholarship pa. Ibang klase, di ba? Paano nga ba niya ito nagawa? Narito ang kanyang kwento.
Sa gitna ng kaliwat ka ng balita ng mga kabataang nasasangkot sa krimen, baka nakalimot ka na. Mismong pambansang bayani na si Gat Jose Rizal ang nagsabi noon, kabataan ang pag-asa ng bayan. Totoo pa rin naman yan. At hetong patunay. Dito sa bahay ng Caba, La Union, nakilala ng aming team si Rhea, 18 taong gulang. Senior High School, valedictorian sa Philippine Science High School, Cordillera Campus. At sa susunod na buwan, full scholar na sa isang prestiyosong universidad kung saan kada taon maswerte na kung merong 1 hanggang 3 Pilipino ang nakakapasok dito. Ang Harvard University sa Amerika. Last year po kasi, natanggap din po ako dun sa isang research program po sa US. Tapos yung mga kaklase tsaka mga teacher ko po dun, parang in-encourage po nila ako na mag-apply sa US kasi marami pong opportunities. Ganoon kalaki ang tiwala sa kanya dahil mula elementary, nangunguna siya sa klase. Nung elementary ako, valedictorian din po. Pati nung high school. Tapos ngayong senior high, Yes po, nag-valedictorian din po. Sa Pisay, consistent director's lister din po ako ever since grade 7. Kung tutusin, hindi na bago kay Rhea ang Estados Unidos. Minsan na siyang nasabak sa isang research project doon. Dito siya nagka-idea na sumubok na mag-apply sa Ivy League. Siyempre, tinulungan po ako ng mga teachers ko and meron din po akong mentor na nasa US po ngayon. Part po kasi ako ng program na tinutulungan po nila yung mga students na mag-apply abroad. So nakasali po ako doon, tapos tinulungan po ako ng mentor ko na yun na mag-apply sa mga colleges sa US and sa ibang universities din abroad. Pursigido si Rhea na scholarship ang makuha dahil sa hirap ng kanyang buhay. 7th birthday mismo ni Rhea, naganap ang pangyayaring ayaw na sana niyang balikan. Si mother ko po is namatay po siya nung 7th birthday ko. Nung pauwi na po kami, New Year po kasi nun. So from sa isang bahay ng relatives namin, uuwi na po kami to celebrate New Year. Kaso, na-aksidente po yung car na sinasakyan namin. Tapos yun, dead on arrival na po si mama ko. Tapos ako po, na bali po yung paa ko. So mga 3 months naka-cast po, bedridden. Tapos mga 3 months din siguro na after that, nag-wheelchair din po ako. Mula nang mawalan siya ng nanay, si Lola Remy na ang umako sa kanila ng kanyang kapatid. Grabe ang kanyang sakripisyo. Maibalik lang ang pagmamahal ni Rhea sa buhay at sa pag-aaral. Ever since po nun, si Lola ko na po yung nagpalaki sa amin ng kuya ko, along with the help of our relatives po. May business ako kasi sa wedding entourage, balloon, ganon-ganon. Pero nung nadisgrasya nga sila, na-stop lahat kasi nag-focus ako sa kanya dahil nakakash siya from here hanggang sa knee. So nakahiga lang siya. So parang napabayaan ko yung negosyo ko. So dole out. Yung mga relatives and friends, mga ganyan, nakikita nila yung struggles. Tapos sa side din ng mami niya, tutulungan kami para maka-move on to mga batang to. 2 sila, kapatid, yung kuya niya yung isa. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi maitago ni Rhea ang likas na talino niya. Kahit problemado, kusang lumalabas ang kanyang husay sa klase. Super hirap naman po talaga, pero kung gusto mo talaga, magagawa naman po ng paraan. So ako, kahit na may mga challenges pagdating sa financial, ginagawan ko po ng paraan, humihingi sa relatives or in-explain ko po sa kanila yung sitwasyon para matulungan nila ako pagdating sa ACAD, sa extracurriculars ko. And sinasabi ko na rin naman po sa kanila na in the long run, makakatulong yung suporta nila kasi pangarap kong makapunta sa isang magandang university. As a student, masigasig po talaga yung bata. Alam niya yung objective niya sa school at lagi niyang very inquisitive
So, meaning, sobrang ang dami niyang tanong rin sa, kunwari, exams, ganyan. Paglalaban niya kung ano yung nasa exam niya, kung tama yung sagot niya or hindi. Ganyan. At yun, masipag siya mag-aral. At alam niya yung goal niya na dapat matapos niya with a bang, parang gano'n. Kaya naman, walang nagtaka nang mag-apply si Rhea sa mga premyadong pamantasan dito sa Pilipinas pati na sa abroad. Isang target ni Rhea sa lahat. Dapat scholar dahil hindi rin kakayanin ng kanyang lola kung magbabayad siya ng tuition. Ako, sinasabi ko na sa kanya noon na sabi ko, maaga pa anak, maghanap-hanap ka na ngayon ng kung sino yung may mga offer ng scholarship nang wala akong iintindihin. Alam mong wala akong kukunan. Yun ang ininculcate ko sa kanya talaga na baka hindi ka makapag-aral ng college kung walang scholarship na kagaya ng Pisay. At nang magsisagot ng mga pinadala niya ng application, 1, 2, napakaraming tumanggap sa kanya. Merong waitlisted pa. Ngunit maraming hayagang tumanggap sa kanya. At maging siya, hindi makapaniwala na isa na rito ang kanyang ultimate dream university. So sa US po, natanggap ako sa Harvard tsaka sa Washington and Lee University. Parehas po silang nag-offer ng full ride scholarship. Waitlisted po ako sa Princeton, Amherst, and University of Notre Dame. Tapos sa Taiwan naman po, natanggap din po ako sa National Sun Yat-sen University. Dito po sa Pilipinas, sa UP Diliman and UP Manila po, intermed qualifier po ako. Tsaka sa De La Salle University po. Siyempre, sinong gaba na agad ni Rhea ang pagkakataon? Aside from yung full ride po na scholarship na binigay nila, syempre, Harvard is one of the best universities when it comes to the course na gusto ko po, which is chemistry and economics. So yun po, maganda yung quality of life, maraming opportunities. Ngayon pa lang po, hindi pa po ako nakakapasok doon, pero ang dami na po nilang opportunities na pinapresent sa akin. Nakakabilib na sa kabila ng kahirapan sa buhay ni Rhea, natanggap siya sa isa sa pinaka-prestiyosong universidad sa mundo. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang mga sorpresa. Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Ilang linggo na lang, lilipat na si Rhea patungong Amerika para maging isang full scholar sa Harvard University. Pero bago siya umalis, meron akong pabaon na sorpresa para sa kanya. Naiisip ata ng iba kapag nakapasok sa mga gantong type of universities is mayaman na agad. Pero kami po hindi. Hindi po kami galing sa mayaman na background. So gusto ko pong mag-aral ng mabuti tsaka makapagtapos sa magandang university para mabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko later on. Ito ang motivation ni Rhea. Kaya sinikap na makapag-college sa isang institusyong magandang pangalan, tunay na maghahasa sa kanyang likas na talino, at higit sa lahat, pag-aaralin siya ng libre. Laking pasalamat na rin ni Rhea sa ama na bagamat meron ng ibang pamilya, tuloy pa rin ang suporta sa kanya. Sa financial naman po kasi medyo hindi po ako ganun nakakapagbigay sa kanya kasi syempre hindi naman po ganun kaganda rin ang trabaho po. Pero pinipilit ko po na nagbibigay lagi sa kanya at lagi naman po kaming nag-uusap, nagkwentuhan kami, parang ginaguide ko po siya tsaka syempre tinuturuan ko siya ng mga diskarte niyang gagawin, let's say mag-pray siya lagi, mga ganun po. Pero ang tanong, sakaling hindi siya natanggap sa Harvard, ano ang second option niya? Siguro if hindi po nag-offer yung Harvard, feeling ko po tutuloy po ako sa UP Diliman and magpupursue pa rin po ako ng BS Chemistry. So mas fit pa rin yung intended course ko sa UP Diliman. Mas closer to home if ever. Sa gitna ng pakikipag-usap ng aming team kay Rhea, meron pa kaming isa pang na-discovery sa kanya. Si Rhea, isa ring champion gamer. Mapa-Mobile Legends, Mythical Glory, o kung ano paman, manilang sa kanya. Sa panahong ito, kung kailan sinisisi ng iba
ang online games sa pag-impluwensya umano sa kabataan na magbulakbol o gumawa ng krimen. Si Rhea, hindi ganyan ang pananaw sa gaming. Para sa kanya, isa itong creative outlet. Patunay na kahit seryoso sa pag-aral, pwede pa rin mag-enjoy. Yun po yung way ko para mag-recharge after a long exam or kapag nag-review po ako, yun po yung stress reliever ko. Sa susunod na buwan, lilipad na si Rhea patungong Harvard. Ngayon pa lang, ramdam na ng aming team na nasisenti na sila ng kanyang lola. Kaya naman, heto na ang ultimate bonding at despedida para sa kanya. Meron po kaming 4 na available rooms na may range na ang price po ay 2,000 to 6,000 pesos. Meron kaming free videoke room, meron kaming common areas, meron kaming free wifi at meron din kaming unlimited Sagada Coffee. Iniimbitahan po namin kayo na bumisita o pumunta rito sa Mountain and Sunset View Residences in Bermuda Hills, Baguio City. Iniimbitahan po namin kayo pumunta po dito sa ating Moch Cafe Bistro. It's the perfect place for families, friends, and lahat ng gustong mag-relax and enjoy good food with a warm atmosphere and a stunning view. So if you're visiting Baguio, don't miss the chance to drop by Moch Cafe and Bistro. We're excited to serve and make your visit even more memorable. Pinewoods is proud to be the only championship golf course in Baguio City, officially opened in 2014. When it comes to dining, we invite everyone to visit Manduto Cafe and Restaurant, where guests can enjoy a variety of delicious Filipino dishes. Whether you're here for golf, a special celebration, or simply great food with a breathtaking view, Pinewoods offers a unique experience that everyone can enjoy. Si Senator Rafi Tulfo po nagpadala din ng 10,000 cash po assistance. Thank you so much po. Ayan. Maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo. Tama. Thank you very much. Kasi itong pag-feature po ninyo sa apo ko, kay Rhea, may pasyal po pala, may treat pa po sa kanya. Thank you very, very much po from our family. Dahil sa lahat ng ito, hindi na masyadong nalungkot si Rhea sa nalalapit niyang pag-alis. Kampante siyang okay ang kanyang lola. Kung tutusin, napakarami na silang trahedya na nalampasan. Aminado rin si Rhea, hindi nagtatapos sa Harvard journey ang mga kalbaryo niya. Umpisa pa lamang ito ng mga pagsusulit na dapat niyang malampasan upang tuluyan makamit ang pinapangarap niyang buhay. Susunod, from America, diretso tayo sa Japan, kung saan isang tauhan ng Bureau of Fire Protection ang kinilala bilang bayani. Kilalanin siya sa pagbabalik ng kapatid mo. Save lives, save properties. Yan ang motto ng Bureau of Fire Protection. Sa hindi naasahang pagkakataon, nagamit ito ng isa nilang fire inspector sa labas pa ng Pilipinas. Delikadong trabahong pumatay ng sunog. Minsan, nasasabak pa sila sa pagsagip sa mga nasalanta. Ganyan ang araw-araw na duty ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Kung minsan, napapadala rin sila sa mga conference. Tulad nitong dinaluhan ni Fire Inspector Bijuan o BJ Yumol sa Japan nito lang Mayo. Magkakasama sila ng mga kapwa Fire Inspector sa event ng International Fire Chiefs Association of Asia sa Nagoya. May 29, 2026, sakay sila ng bullet train nang may mangyaring hindi inaasahan. Nung pagdating namin ng Kyoto Station, bababa na kami ng bullet train. May naririnig na kami na nanay na umiiyak, na may inaabot.
Ang layo kasi nung distance nung bullet train dun sa platform. Parang siguro mga, kung iaano mo, parang almost 10 inches to isang ruler yung layo nung apakan. Pagsilip namin, bata. Siguro age 2 years old yung bata. Kung tutusin, walang obligasyon dito si Inspector VJ. Ngunit, automatic na kasi sa kanila ang rescue kapag may emergency. Sobrang bilis po ng nangyari. Then after that, split seconds lang pwedeng umalis yung bullet train. Diretso na ako dun sa platform para makuha yung bata. Talagang dumapa na ako eh. Pero, hindi ito kaya ni Inspector VJ ng mag-isa. Kaya, ang iba pang officers ng Region 2 BFP umalalay sa kanya. Ang unang pumasok sa isip ko is biglang hanapin sila para at least sabihin na i-stop muna yung train, not to let go of the train, para at least may time na makuha yung bata. Sa akin naman, ma'am, actually sobrang bilis talaga. Nung nakita kong ganun, una kong ginawa rin ay pumunta sa mga camera sa CCTV. Nagtatatalon ako dun para ma-attract talaga yung attention nila. Thank God kasi because of that, the train stops. Si Inspector VJ and one Japanese person and also Sir Roy, which I saw them na talagang sila tulungan. Parang may sugat pa nga si Ma'am BJ na ano sa kasi talagang sobrang mabilis. Ako, diretso ako doon sa bata. Siya diretso sa security. And sina RD and yung mga kasama po namin, doon na sila sa CCTV. Para lang talaga ma-save namin yung bata. Tapos nakataas na yung kamay niya. Humihingi na din talaga siya ng tulong. Tapos inaabot na niya yung kamay niya. Nung nakuha na namin siya, ayun na, yung nanay, hindi na siya makabangon. Sobrang nanlambot din po siguro siya. Sa huli, nasagip ang bata sa riles. Iba man ang ligwahe, ipinaabot pa rin ng nanay ang labis na pasasalamat. Gumagamit kasi ako ng Google Translate para makita niya. Sabi ko, we have to go now. And take care always, sabi ko po sa kanya. Always pray to God because God is good all the time. Sabi ko po sa kanya. Tapos ayun na, thank you na siya ng thank you. Hanggang umalis na po kami. Hindi nagtagal, naging laman ng balita at social media post si Inspector VJ. Ang kanilang direktor, ibinahagi na rin ang kanyang paghanga sa ipinakita niyang katapangan. Siyempre nakaka-proud and humbling na si Inspector Yumur or si VJ ay member ng Bureau of Fire Protection Region 2 at kasama ko siya sa team during that time. Nandun yung disiplina, nandun yung talino, nandun yung puso sa serbisyo. Hindi katakataka ang kakayahan nilang sumaklolo sa gitna ng mga peligrosong sitwasyon. Ang susi, hindi lamang training, kundi masinsinang pag-aaral. I'm a graduate of Bachelor of Science in Criminology at Tarlac State University, and at the same time, I'm a graduate of Philippine Public Safety Academy. It's a 2 years academy training, and I got the Bachelor of Science in Fire Protection and Administration. I'm a member of Special Rescue Force, which is specialized training po ng BFP. Pero si Inspector VJ, may isa pang dagdag na source ng katapangan, ang kanyang ama. Yung tatay ko po is retired fire inspectors. Elementary days ko, sumasama-sama na din po ako sa kanya. Then biglang nagkaroon ng fire call. So at that moment, nung nakasakay na ako sa fire truck, syempre liit ko pa nun. Tapos nagwangwang na yung fire truck. Bilib na bilib ako. Sabi ko one time sa father ko na, Papa, gusto ko din magbumbero. Siyempre, paano pa nga ba magre-react ang kanyang ama sa nangyari? Tinawagan ako, tinanong kung paano yung nangyari. Umiiyak sila sa sobrang proud po sa nangyari. Sa sobrang proud nila sa akin. Kasi 5 kami magkakapatid. Ako lang yung sumunod sa yapak ng tatay ko. Ito rin ang nagmulat kay Inspector VJ na pangarapin ang pagiging bumbero. Bilib kasi siya sa tuwing nakakasagip ng buhay ang mga ito. Sobrang fulfilling nung makaligtas ka ng buhay ng tao. Ito yung number 1 na tungkulin namin eh. Yun po. Na makatulong ng buhay ng tao to save lives and property. Sa kanilang napiling trabaho,
araw-araw na bayani mga kapatid nating bumbero. Ngunit sa hindi malilimutang insidente na ito sa isang bullet train station sa Japan, higit pa sa kagitingan ang naipamalas ni Inspector VJ. Kaya ang lokal na pamalaan ng Tarlac naglabas ng resolusyon upang kilalanin ang katapangan na ito. Pati ang mismong Bureau of Fire Protection nagawad na rin ng parangal kay Inspector VJ. Ang kanyang maagap na pagkilos at presensya ng isip ay nagligtas ng isang inosenteng buhay at nagbigay ng karangalan sa Bureau of Fire Protection at sa ating bansa. Bilang pagkilala sa kanyang natatanging kabayanihan at huwarang paglilingkod, siya ay pinarangalan ng isang medalya ng kagalingan. I want to thank our Lord. Siyempre, number one po yan na binigyan niya ako ng ganong chance na nakapagligtas ako. At least sa buhay ko, kahit tumanda ako, itong moment na to, hindi ko siya makakalimutan. Saludo kami sa iyo, Fire Inspector Yumol. Naway dumami pa ang mga tulad mo na tapat magsilbi na may tapang at malasakit. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.